Bukod sa pagiging Chinese spy o umano ni dismissed Mayor Aris Guo, may panibagong aligasyon na binitawan laban sa dating alkalde. Alamin natin yan sa ulat ni Daniel Manalastas. Live, Daniel. Yes, Maan, si Alice Guo nga ba talaga ay spy? Yan ang malaking katanungan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado hinggil sa mga usaping buwabalot sa Pogo at sa mga aligasyon kay dismissed Mayor Alice Guo. Pero nilabas si Senadora Risa Hontiveros ang interview ng kanyang opisina kay Wang Fuji. Si Wang ay nakasama umano si Xie Zhijiang sa kulungan sa Thailand pero kalaunan naging acquitted din. Magugunitang si Xie Zhijiang naman ay sinasabi umanong Chinese spy kung saan lumutang sa dokumentaryo ng Al Jazeera ang aligasyon na spy umano si Alice Guo. Sa video interview na inilabas si Hontiveros, sinabi ni Wang na kaibigan niya si Xie at matapos lumaya ni Wang, pinagkatiwalaan daw siya ni Xie ng declassified na dokumento. Binigyan daw siya ng access sa mga sinasabing top secret na dokumento at base sa interview, mabigat ang aligasyon na pinakawalan niya kay Alice Guo. 郭华平并不是什么特殊的，只是正好有一份他的国安背景的资料在里面。他的情况和佘志良先生有很多相似的点。 Ayon kay Wang, napaulat na iniipit na umano ng Chinese government si Xie matapos ang kanyang revelasyon. At handa rin daw si Xie na makipagtulungan sa Philippine government. Bukod sa aligasyon ng pagiging espiya, may isa pang pinakawalang aligasyon si Wang laban kay Guo. 郭华平的竞选本身就是中共国安安排的。佘志良先生目前因为揭露郭华平女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了中国政府的严密打压。由于此事件非常的敏感， 泰国监狱方面对佘志良先生实行的严格的监控，已经限制了他与外界的联系。 Si Guo naman nakuna ng kamera na nagre-react habang naglalahad nga si Wang ng mga aligasyon. Kalaunan, kinumpronta na ng mga senador si Guo habang si Guo todo tanggi. Alice, spiya ka ba talaga? Hindi po ako spy, hindi po ako spiya po. Sa dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media mileage ko po ngayon. Possible po. Naging maugong din na Maan na tatakbo sa Hatol ng Bayan 2025 si Guo, pero kanina kinumpirma niya mismo na hindi muna siya susubok. Sa ngayon, hindi po. Haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Ninisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po na minamahal ko po. Very good. Nakakasalukasok po ang isang kagaya ni Guo Huaping na napatunayang hindi tunay na Pilipino na nagpa-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo bilang alkalde. This would be a mockery of our laws. Maan, ang COMELEC naman pinakakasuhan na sa korte si Guo dahil umano sa maling nilalaman ng kanyang dating Certificate of Candidacy at iba pang umano'y paglabag sa Omnibus Election Code. Sa pagdinig din, inungkat muli ng mga senador kung paano ba talaga nakalabas sa bansa si Guo at paglalahad ngayon ng Bureau of Immigration. And based on our validation, it was confirmed what Senator Hontiveros said, that the subject, Alice Guo, entered Kuala Lumpur International Airport on July 18 at 12:17. Humarap din sa pagdinig Maan si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. matapos lumabas sa nakaraang pagdinig ang mga larawan niya kasama ang ilang umano'y personalidad ng Pogo. Nilinaw ni Acorda sa mga senador, partikular ang larawan kasama niya si Tony Yang. As with regards to the photo with Mr. Tony Yang, una ko pong nakita at nakilala si Mr. Tony Yang last December 2020 noong ako po ay naging Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office 10 in Cagayan de Oro City. I met him not on personal basis but him representing a business group in Cagayan de Oro City.
Honestly, Your Honors, during that time, wala pa akong natanggap na impormasyon patungkol sa warrant of arrest niya. Maan, kakatapos lamang ng pagdinig ng Senado at inaasahang magpapatuloy pa yan dahil nga sa mga panibagong mga revelasyon na lumabas sa pagdinig ngayong araw. Maan? Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.